Hello mga ka-hardware, ako nga pala si Jason Palmero ang magtuturo sa inyo on how to start a business here in the Philippines. Hardware business. So, unang-una kong kinonsidered is yung capital. Was 100,000. Kaya na ba sa mag-start ng business? 200,000? 300? 500,000? 1 million? 2 million? Sige, pag-uusapan natin yan. If maliit lang naman na hardware ang kailangan mo, siguro sapat na yung 200,000. Sa panahon natin ngayon kasi mataas na kasi yung materyales. Yung 100,000, maliit na lang yun eh. Pwede siya kung sa bahay-bahay lang yung may mga maliliit. Pero hindi talaga siya totally advisable kung gusto mo talaga gusto mo yung lumaki agad. If malaki yung puhunan na ilalabas mo, mas malaki rin yung balik. If gusto mo talaga na medyo semi kompleto, pwede na yung 500,000. If meron ka ng building ha, pinag-uusapan natin to pag may building ka na. 500,000, medyo semi kasi nung nag-start naman ako, hindi naman ganun 3 box, 5 box agad ang bibil ko. Hindi. 1 box lang kada item. Tulad nito, Elastoseal, 1 box. Epoxy steel, 1 box. Tapos wala pa nga yung malaki niyan eh. Bulkasil, 1 box. Bulldog, Mighty Man, tigi 1 box lang yan. Yung cutting disco, 1 box lang yan. Hindi mo siya talaga totally dadamihan. Kahit tigi 1 box lang, okay na. 3 piraso, 6 na piraso will do o okay na yon. Bakit? Kasi hindi pa naman ganun ka in demand eh. Bibili na ba ng maramihan yan? Kilala ka na ba agad? Hindi pa naman. Pag naubos, bumili ka. Kunwari, 6 na piraso yung stock mo. Gawin mo ng 6. Okay, gawin mo ng 12. Walang problema dun. Kasi nung nag-i-start nga ako, itong blind ribbit, tiga 6 na piraso lang yan. Tiga 6 na piraso. Ngayon, pag bumibili ako karton-karton na, sa isang karton 20, pero dati 6 lang yan. Tapos ito, 100 sa isang mother box ngayon. Dati 20 pieces lang ngayon. Mother box na 100 na yung binibili. Depende kasi kung in demand ka na. Ako kasi nagsusupply na ako sa iba't ibang hardware. 2-3 hardware na sinusuplayan. Pero yun, kailangan ko nang doblehin yung stock ko. Hindi lang ako nag-iisip para sa sarili ko, kundi para sa mga customer ko rin na pag in case of emergency meron sila. So, pangalawang kino-considered ko pag mag-i-start ka ng hardware business here in the Philippines is yung place. Bakit? Sa place kasi kailangan ba magtayo ka sa sa mga develop na place sa Manila? Doon ka ba? Syempre hindi. Ba't ka magtatayo doon? Wala nang masyadong magpapagawa doon. Magtatayo ka ng hardware mo doon sa underdeveloped na places na yung mga patayo, yung mga subdivision, o kaya magtatayo ka ng business beside sa subdivision, o kaya pinapapalibutan ka ng subdivision. Kasi bakit dito ako nagtayo ng hardware sa may Santo Tomas? Kasi dito kasi yung pa-develop pa lang siya, paangat pa lang siya. Kasi nung una kaming punta dito, puro buko rin dito. Ngayon, nagsusulputan na yung mga subdivision. Actually, nakapaligid sa amin ng subdivision is 5-6. Pero marami naman kaming, nung time na nag-start ako dito, 3 na yung hardware dito. Actually 4 na kasi manauna pa yung isa. So pang 5 na ako. Pero hindi ibig sabihin nun ay madidiskumpiyado ka na. Basta alamin mo yung market mo, underdeveloped, yun yung mga considered mo pag magtatayo ka ng hardware place. Pangalawa naman na kailangan mong isipin pag magtatayo ka ng business, kaya mo ba yung magbuhat ka ng semento? Kailangan ba i-consider yun? Syempre, mag-i-start ka eh. Kailangan mo magbuhat ng semento, kailangan mo magbuhat ng bakal in case of emergency. Kasi minsan, nawawalan ako ng tao. Minsan nasa delivery lahat sila. So, kailangan kong magbuhat personally
ng mga bakal, semento. Minsan nagkikilo ko ng mga GI wire. Nagmimetro ko ng mga bistayan, ng mga green screen, yung chicken wire. Nagmimetro ko ng mga wires. Yun. Kailangan mo i-consider yun. Na mainit sa hardware, maiinitan ka, iitim ka, maalikabukan ka. Mostly kasi ng mga hardware dito, mainit, walang aircon. Tulad dito, walang aircon yan. Yan. Yun yung isa rin sa ko-consider kung gusto mo talaga magtayo ng hardware. Isa pa sa mga kino-consider ko pag magtatayo ako ng hardware business is sino ba yung supplier ko? O nga, sino nga ba? Siyempre, bago ako magtayo ng hardware, inalam ko na agad yung mga supplier ng chewing ko. Kailangan marami ka ng kilalang supplier para hindi ka na mahirapan. Kaya nung nagtayo ako, hindi na ako masyado nahirapan kasi kung sino yung mga supplier ng chewing ko, yung pinaka-founder ng Palmero, yun na rin yung naging supplier ko kaya hindi na rin ako nahirapan. Pinapunta na lang nila dito. Kasi yun, konting usap lang, parehas na rin yung price, parehas na rin lahat. So, sa terms, ganun din. So, nung una, 3 lang yung supplier ko kasi nung una, wala pang magtitiwala sa'yo ng supplier Sa totoo lang, wala magpapautas ng puro cash. Kailangan magkaroon ka ng account na cash, ganun. Bago ka makautang sa kanila. Nung time na nagte-terms ako, ayaw nila ako pagbigyan. Ngayong umokay na, tsaka dun sila magbibigay. Pero syempre, natural lang sa kanila sa mga supplier. Pero natural din sa akin na marami akong kukuhanin na supplier. Bakit? Kasi hindi lahat ng oras nandyan yung ibang supplier. Actually, 24 nga yung supplier ko So, sa 24 na supplier, meron lang akong top 8 na laging nandyan. Parang sila na yung laging nakakasama ko every week, every kinsenas katapusan, sila na yung lagi nagdi-deliver sa akin. Minsan nga sila na yung nagsasawa sa akin kasi lagi sila napunta. Pero yun ang isa sa mga kino-consider ko din. Sino ba yung supplier mo? Kasi na-identify na natin kung sino yung magiging end user o yung customer mo, which is yung mga subdivision, mga underdeveloped na Ngayon, supplier, which is kailangan yun yung kasi hahanap ka ng pinakamababa pero same lang ng quality. At the same time, mabilis rin mag-deliver. Kasi hindi mo gugustuhin yung mga supplier na isang buwan magdi-deliver, kalahating buwan nagdi-deliver. Sobrang walang-wala ka na, tuyot na yung hardware mo, wala ka na maibigay sa customer, wala ka na maibigay sa ibang bago ka magkaroon ng stock. Kaya dapat meron ka din mga potential na supplier na in case na mawalan ka, meron kang huhugutin sa ibang supplier. Nag-OJT ako sa tuning ko, which is si Tito Mario. Siya yung pinaka-pioneer sa mga Palmero. So, shoutout sa'yo, Boss Mario, sa vlog. So, yun. Pinaranas niya sa akin yung pagkikilo ng mga pako, sa initan, maghihila ng bakal. Wala yun, kasama yun. Nag-drive din ako, nag-tutorial din ako ng drive doon para lang. Sige nga, kung talagang dito ka sa pag-hardware, sa pag-business, itry mo lahat yan. Pag susuportahan kita. Sinuportahan naman ako ng tutorial ko. Pero nasa akin na rin naman kung tutuloy ko pa. Pero sa akin nga, wala ako sa pagtatrabaho, wala ako sa company. So dito ako sa pag-business talaga. Gusto kong i-share to yung knowledge ko hanggat maaari. Lahat ng experience ko, gusto ko i-share sa inyo lahat. So, sana may natutunan kayo ngayong vlog na to. See you next vlog. I hope nagustuhan niyo yung vlog ko. So, like, comment, and share. Thank you.